Nakatayo si Catherine sa harap ng salaming may gintong kwadro, isang eleganteng figura sa loob ng isang mamahaling silid ng hotel. Ang isusuot niyang damit, isang emerald green na gown na yumayakap sa kanyang perpektong hubog ay kumikinang sa ilalim ng malambot na ilaw ng chandelier. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang sopistikadong paraan at ang kanyang pampaganda ay walang kapintasan, nagpapatingkad sa kanyang matangos na ilong at malalambot na labi. Sa unang tingin siya ang larawan ng isang babaeng may tiwala sa sarili at tagumpay handa para sa isang gabi ng pagdiriwang. Ngunit ang kanyang mga mata, ang nagsasabi ng ibang kwento. Habang tinititigan niya ang sariling refleksyon, walang bakas ng kagalakan o pananabik. Ang mga ito ay malamig matalim at may kalkuladong determinasyon na nagpapahiwatig ng isang bagyong namumuo sa loob. Paul, bulong niya sa sarili, ang mga salita ay parang lason na dumaloy sa kanyang mga labi. Ang pangalan ay gumulong sa kanyang dila na may bigat ng nakaraang hindi pa tapos. Akala mo siguro nakalimutan na kita. Akala mo siguro napatawad na kita. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ngayong gabi, ipapaalala ko sa iyo kung sino ang sinayang mo. 6 na taon. 6 na mahahabang taon ang ginugol niya sa pagtatangkang maging perpektong asawa para kay Paul. Ang kanilang pagsasama ay nagsimula na parang isang modernong fairy tale. Siya isang masipag na empleyado sa isang opisina sa Makati at si Paul isang ambisyosong junior manager na may mga pangarap na kasing taas ng mga gusali sa kanilang paligid. Ang kanilang buhay ay sinakada, isang magandang condominium unit na may tanawin ng syudad, 2 sasakyan sa garahe at mga ngiti sa mga litratong nakadisplay sa kanilang sala. Sa mata ng lahat sila, ang perpektong mag-asawa. Ngunit ang perpektong larawan ay may mga lamat na tanging si Catherine lamang ang nakakakita. Ang bawat buwan na lumilipas nang walang positibong resulta sa pregnancy test ay isa na namang patalim na tumutusok sa kanyang puso. At sa bawat pagkabigo naroon si Paul, hindi para mag-alok ng aliw kundi para magbigay ng sisi. Another month, Catherine. Madalas niyang sabihin ang boses ay puno ng pagkadismaya habang nakatitig sa cellphone. Baka kailangan mo nang magpatingin ulit. Baka may mali talaga sa'yo. Ang mga salitang may mali sa'yo ay naging parang sirang plaka sa kanilang tahanan. Sa una, ipinagtatanggol pa ni Catherine ang sarili, ipinapakita ang mga resulta mula sa doktor na nagsasabing siya ay malusog at may kakayahang magkaanak. Ngunit sa paglipas ng panahon ng kanyang paglaban ay napalitan ng pagod na pagsuko. Ang pagmamahal niya kay Paul ay napakalaki, kaya't sinimulan niyang paniwalaan ang kanyang mga kasinungalingan. Baka nga may mali sa kanya, baka nga hindi siya sapat. Ang kanilang bahay ay naging isang malamig na espasyo. Ang mga hapunan ay tahimik, ang mga gabi ay ginugugol sa magkabilang dulo ng kama. Si Catherine ay patuloy na nagtatrabaho, nag-iipon ng pera at umaasa na isang araw, isang himala ang darating at magbabago ng lahat. Si Paul naman ay lalong nalubog sa kanyang trabaho at sa kanyang telepono na tila naging karugtong na ng kanyang kamay. Isang hapon umuwi si Catherine na may dalang panibagong pag-asa. Galing siya sa isang kilalang espesyalista sa fertility at ang resulta ay hindi maikakaila. Paul, tingnan mo. Sabi niya nanginginig ang mga kamay habang iniaabot ang puting sobre. Ang kanyang puso ay tumatalon sa tuwa. Sabi ni Dr. Reyes, 100% healthy ako. Walang-wala daw problema sa akin. Sabi niya, baka kailangan lang nating mag-relax. Baka stress lang talaga. Si Paul ay nakaupo sa sofa. Ang mga mata ay nakapako sa maliwanag na screen ng kanyang telepono. Kinuha niya ang sobre nang hindi man lang tumitingin. Mabuti kung ganon. Sabi niya isang formalidad na walang anumang init. Ang kanyang mga daliri ay patuloy na nag-type sa screen. Ang pag-asa ni Catherine ay unti-unting namatay, napalitan ng pamilyar na kirot. Paul, hindi mo ba naiintindihan?
Ibig sabihin nito kaya nating bumuo ng pamilya. Sa wakas, nag-angat siya ng tingin. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon na parang salamin na hindi tinatablan ng kanyang pananabik. Talaga pagkatapos ng 6 na taon, ngayon mo lang yan nalaman. Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa kanya. Baka naman sa'yo pa rin ang problema, Catherine. Magaling lang magtago ang katawan mo. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang sampal. Mas masakit pa sa pisikal na pananakit. Ito ay isang pag-atake sa kanyang pagkababae, sa kanyang halaga bilang isang tao. Tumalikod siya, hindi na makapagsalita, upang itago ang mga luhang nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Nagpunta siya sa kusina, nagkunwaring may kukunin habang ang dibdib niya ay sumisikip sa sakit. Iyon ang gabing nagbago ang lahat. Habang si Paul ay naliligo, naiwan niya ang kanyang telepono sa coffee table. Karaniwan hindi ito pinapansin ni Catherine. Ang paggalang sa privacy ay isa sa mga pundasyong sinubukan niyang panatilihin sa kanilang nasisirang pagsasama. Ngunit ng gabing iyon, isang malakas na puwersa ang nagtulak sa kanya. Ang pagod na, sa hinala, ang sawang-sawa na sa pakiramdam na siya ang may kasalanan. Umilaw ang screen ng telepono, nag-anunsyo ng isang bagong mensahe. Bago pa niya mapigilan ang sarili, ang kanyang mga mata ay napako sa pangalan sa itaas ng mensahe. Liza. At sa tabi ng pangalan isang maliit na pulang puso. Isang emoji na sumisigaw ng isang katotohanang matagal nang ipinagkakait sa kanya. Ang mensahe mismo ay simpleng-simple, ngunit mapanira. Miss you. See you tomorrow. Same time, same place. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Ang tibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga na parang tambol na nagbabadya ng isang digmaan. Naramdaman niyang gumuho ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang 6 na taon ng sakripisyo, pag-asa at pagtitiis ay bumagsak sa kanya na parang isang toneladang bigat. Hindi ang pagkakaroon ng ibang babae ang pinakamasakit. Ito ay ang realisasyon na ang lahat ng sakit na ipinadama sa kanya ni Paul, ang mga paninisi, ang mga masasakit na salita, ang pagpaparamdam sa kanya na siya ay kulang ay hindi dahil sa kanilang problema sa pag-aanak. Ito ay isang kalkuladong paraan upang idiin siya, upang bigyan ng katwiran ang kanyang sariling pagkukulang at pagtataksil. Nang lumabas si Paul mula sa banyo, nakita niya si Catherine na nakatayo sa gitna ng sala, nakatingin sa kawalan. Ang telepono ay bumalik na sa dati nitong pwesto, ngunit ang hangin sa pagitan nila ay nagbago. Ito ay mabigat, puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin at mga katotohanang hindi na maitatago. May problema ba? Tanong ni Paul. Ang boses ay may bahid ng inis, tila naiistorbo sa katahimikan. Tumingin si Catherine sa kanya at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon nakita niya siya ng malinaw. Hindi bilang ang lalaking minahal niya, kundi bilang isang estranghero. Isang duwag na nagtatago sa likod ng mga kasinungalingan. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa kanila. Alam ni Catherine na ang kabanatang ito ng kanyang buhay ay malapit ng magsara at ang susunod na pahina ay kailangan niyang isulat ng mag-isa. Ang sakit ay naroon pa rin, matindi at nakakapanlumo. Ngunit sa ilalim nito, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong. Isang maliit na titis ng galit na nangangakong magiging isang naglalagablab na apoy. Lumipas ang ilang araw matapos matuklasan ni Catherine ang katotohanan. Ang kanilang condominium unit na dati simbolo ng kanilang mga pangarap ay naging isang malamig at malawak na kulungan. Ang bawat sulok ay puno ng alingaw-ngaw ng mga kasinungalingan. Nagpatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain na parang isang robot, gising, trabaho, uwi, tulog. Ngunit sa likod ng kanyang mga matang walang buhay, ang kanyang isipan ay walang tigil sa pag-ikot. Pinoproseso ang bigat ng pagtataksil na kanyang natuklasan. Isang gabi umuwi si Paul na may dalang kakaibang sigla, isang enerhiyang matagal nang nawala sa kanilang tahanan. Ibinagsak niya ang kanyang briefcase sa sofa
at hinarap si Catherine na may ngiting pilit. Mahal, pagod ka na ba sa buhay empleyado? Tanong niya, ang tono ay malambing sa paraang kahina-hinala. Hindi umimik si Catherine, nagpatuloy lang sa paghahanda ng hapunan. Kasi ako, pagod na pagod na. Pagpapatuloy ni Paul, lumapit siya at niyakap ito mula sa likuran. Napaigtad si Catherine sa hindi inaasahang paglalambing. Pagod na akong magtrabaho para sa pangarap ng iba. Gusto kong magtayo ng sarili nating pangarap. Bumitaw siya sa pagkakayakap at umupo sa silya sa kanilang hapag-kainan. May kinausap akong kaibigan, may golden opportunity, isang franchise ng isang kilalang logistics company. Malaki ang potential, Catherine. Ito na yon. Ito na ang mag-aangat sa atin. Tumingin si Catherine sa kanya. Ang mga mata ni Paul ay kumikinang sa ambisyon, ngunit mayroong isang bagay sa likod nito na hindi niya mabasa, isang bagay na nagparamdam sa kanya ng panganib. Kailangan ng malaking puhunan. Dagdag ni Paul, maingat na binabantayan ang kanyang reaksyon. Doon nagsimula ang kanyang kampanya. Sa mga sumunod na araw, si Paul ay naging ang lalaking una niyang minahal. May dalang bulaklak pag-uwi, mga paborito niyang pagkain at mga matatamis na salita. Kinakausap niya si Catherine tungkol sa kanilang hinaharap, tungkol sa isang malaking bahay na may hardin kung saan maglalaro ang kanilang mga magiging anak. Iginuhit niya ang isang perpektong larawan at sa bawat hagod ng kanyang pinsel, nararamdaman ni Catherine na unti-unting lumalambot ang pader na kanyang itinayo sa kanyang puso. Isang gabi habang nakaupo sila sa balkonahe at nakatanaw sa mga ilaw ng syudad, hinawakan ni Paul ang kanyang kamay. Alam mo, mahal, sabi niya, ang boses ay malumanay. Naisip ko baka kaya tayo nahihirapan kasi pareho tayong stressed. Ako stressed sa trabaho, sa pera. Ikaw stressed sa pressure. Paano kung mawala ang financial stress natin? Paano kung hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa mga bayarin? Baka doon mag-relax ang katawan mo. Baka doon na natin makuha ang pamilyang pangarap natin. Ito ang pinakatusong pagmamanipula. Ginamit ni Paul ang pinakamalalim na kahinaan at pangarap ni Catherine laban sa kanya. Ikinonekta niya ang pera sa pag-asa, ang negosyo sa pagkakaroon ng anak. Naramdaman ni Catherine ang isang kislap ng pag-asa. Paano kung tama? Siya, paano kung pera lang talaga ang problema? Ang desperadong bahagi ng kanyang puso ay kumapit sa ideyang yon. Magkano ba ang kailangan? Tanong niya, sa wakas ang boses ay halos pabulong. 0.8 million. Sagot ni Paul, mabilis at direkta. Alam kong malaki, pero ito na yon. Para sa atin to. Alam ni Catherine ang halagang yon. Iyon ang lahat ng kanyang ipon sa loob ng halos 10 taon ng pagtatrabaho. Iyon ang kanyang emergency fund. Ang kanyang kaligtasan, ang tanging bagay na tunay na sa kanya. Isang pag-aalinlangan ang gumapang sa kanyang puso. Naalala niya ang text ni Liza, ang malamig na pakikitungo ni Paul. Paul, pera ko yon. Pinaghirapan ko. Sabi niya, ang boses ay nanginginig. Hindi ba? Hindi ba pwedeng umutang muna tayo sa bangko? Ang pagbabago sa mukha ni Paul ay biglaan at nakakatakot. Ang lambing ay naglaho na parang bula na palitan ng isang madilim na ulap ng galit. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Ang kanyang anyo ay tila naging mas malaki sa ilalim ng dilim ng gabi. Utang. Para magbayad tayo ng interes, para mabaon tayo lalo. Ang boses niya ay tumaas. Catherine, ano bang tingin mo rito, laro? Buhay natin to, kinabukasan natin. Pumasok siya sa loob at sumunod si Catherine. Ang hinihiling ko lang ay pagkatiwalaan mo ako. Sigaw niya, ang ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. Ako ang lalaki dito, ako ang magtataguyod sa atin. Pero pinag-ipunan ko yon para... Hindi na niya natapos ang sasabihin. Sa isang mabilis na galaw, ibinagsak ni Paul ang kanyang kamao sa kanilang mesa. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Sa buong unit nagpatalon sa mga baso at nagpaigtad kay Catherine. Ang tunog ng karahasan ay pumuno sa katahimikan, isang malinaw na mensahe ng pananakot. Para saan? Para itago sa bangko habang naghihirap ako mag-isip kung paano tayo aahon.
Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Buong buhay kitang bubuhayin. Ang hinihiling ko lang ay pagkatiwalaan mo ako. O baka naman mas mahalaga pa ang pera mo kaysa sa pamilyang pangarap natin. Tumalikod siya at nagmamartsang pumasok sa kanilang silid. Malakas na isinara ang pinto. Naiwan si Catherine na nakatayo sa sala, nanginginig ang buong katawan. Ang mga salita ni Paul ay tumagos sa kanya puno ng panunumbat at kasalanan. Siya ba ay makasarili? Siya ba ang humahadlang sa kanilang mga pangarap? Ang takot at pagkalito ay naghalo sa kanyang isipan. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Paulit-ulit na umikot sa kanyang isip ang lahat, ang pagtataksil, ang matatamis na pangako, ang marahas na galit. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang maliit na tinig ng pag-asa na pilit niyang pinakikinggan. Ang tinig na nagsasabing, baka ito na ang solusyon. Baka kapag naibigay niya ang gusto ni Paul, babalik na ang dating siya. Babalik na ang pagmamahal. Babalik na ang kanilang mga pangarap. Kinaumagahan na may mabigat na puso at nanginginig na mga kamay, binuksan ni Catherine ang kanyang banking app. Tinitigan niya ang mga numero sa screen, ang simbolo ng kanyang pagsisikap at kalayaan. Huminga siya nang malalim ipinikit ang kanyang mga mata at pinindot ang confirm transfer. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Lumabas si Paul mula sa silid bihis na para sa trabaho. Nakita niya si Catherine sa may mesa, ang telepono ay nasa kanyang kamay. Ginawa ko na, sabi ni Catherine, ang boses ay walang laman. Nasa account mo na. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa mukha ni Paul. Lumapit siya at niyakap si Catherine ng mahigpit. Salamat, mahal. Salamat sa tiwala. Pangako hindi mo ito pagsisisihan. Ito na ang simula ng lahat. Isinubsob ni Catherine ang kanyang mukha sa dibdib ni Paul, hinahanap ang init at kapanatagan na matagal na niyang inaasam. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata sa ibabaw ng kanyang balikat, nakita ni Catherine ang kawalan. Walang init, walang tunay na pasasalamat. Tanging isang malamig at kalkuladong tingin na tila nagsasabing, nakuha ko na ang gusto ko. 6 na buwan ang lumipas na parang isang mahabang panaginip ng mga huwad na pag-asa. Ang negosyong itinayo gamit ang pera ni Catherine ay umunlad ng higit pa sa inaasahan ni Paul. Ang dating junior manager ay isa ng kinikilalang CEO, isang titulo na buong pagmamalaki niyang ipinangangalandakan. Ang kanyang mga damit ay pawang may tatak, ang kanyang relo ay kumikinang sa bawat galaw, at ang kanyang tindig ay may halong kayabangan na hindi pa nakita ni Catherine noon. Habang si Paul ay umaakyat, si Catherine ay nanatili sa parehong lugar, isang empleyado sa opisina na unti-unting nauupos. Ang mga pangako ni Paul ay naging mga bulong na lang sa hangin. Ang mga gabi nila ay lalong lumamig. Madalas na siyang umuuwi ng hating gabi, ang dahilan ay palaging late night meetings o client dinners. At palaging may amoy na naiiwan sa kanyang damit, isang matamis at mabulaklak na pabango na hindi pag-aari ni Catherine. Sa tuwing itatanong niya ito, ang sagot ni Paul ay mabilis at puno ng inis. Pabango yan ng kliyente. Huwag kang ang paranoid. Ngunit alam ni Catherine ang pagkakaiba ng amoy na kumapit lang at amoy na nagmula sa isang mahigpit na yakap. At sa bawat gabi na dumaraan, lalo niyang nararamdaman na siya ay isang estranghero na lamang sa sarili niyang buhay. Isang araw, napagtanto niya ang isang bagay na nagpadama sa kanya ng matinding kirot. Ang kanilang 7th anibersaryo ng kasal ay kinabukasan na. Sa loob ng 6 na taon ito, ay isang bagay na sabay nilang ipinagdiriwang. Ngayon, sigurado siyang nakalimutan na ito ni Paul. Isang desperadong ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Ito na marahil ang huling pagkakataon. Isang huling pagsubok. Susubukan niyang ibalik ang nawalang tamis, ipaalala kay Paul ang babaeng kanyang pinakasalan. Nagpaalam siya ng maaga sa trabaho at ginugol ang buong hapon sa paghahanda. Niluto niya ang paboritong ulam ni Paul, isang espesyal na kalderetang baka na pinag-aralan niyang lutuin, dahan-dahang pinalambot sa loob ng maraming oras
hanggang sa ang karne ay humihiwalay na sa buto. Ang mayaman at mabangong amoy nito ay pumuno sa buong kondominium, isang amoy ng tahanan at pagmamahal na matagal nang nawala. Inayos niya ang mesa, naglagay ng 2 kandila at ginamit ang kanilang pinakamagandang mga pinggan. Bago dumilim, lumabas siya at bumili ng isang maliit at eleganteng mango cake. Sa ibabaw nito, ipinasulat niya sa asul na tumpang, "Happy 7th Anniversary, mahal." Habang hinihintay niya si Paul, ang kanyang puso ay pinaghalong pananabik at kaba. Bawat minuto na lumilipas ay parang isang oras. Tinitingnan niya ang orasan, pagkatapos ay ang kanyang telepono. 7:00, 8:00, 9:00. Ang kaldereta ay lumamig na sa mesa. Ang mga kandila ay unti-unting nauupos. 10:00 ng gabi nang sa wakas ay narinig niya ang tunog ng sasakyan ni Paul sa parking lot sa ibaba. Isang alon ng ginhawa ang dumaan sa kanya. Sa wakas, tumayo siya, inayos ang kanyang damit at hinanda ang kanyang namamngiti. Kinuha niya ang cake, handa nang salubungin ang kanyang asawa. Ngunit ang mga minuto ay lumipas at hindi pa rin bumubukas ang pinto. Nasaan siya? Bakit hindi pa siya pumapasok? Dahan-dahan lumapit si Catherine sa bintana at maingat na sumilip sa siwang ng mga kurtina. Nakita niya si Paul sa ibaba, nakasandal sa kanyang bagong sasakyan. Ang liwanag mula sa kanyang telepono ay nagpapaliwanag sa kanyang mukha. May kausap siya at base sa ngiti sa kanyang mga labi, hindi ito isang business call. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang puso. Binuksan niya ng bahagya ang bintana, sapat lang upang marinig ang mga pira-pirasong salita na tinatangay ng hangin. "Oo, papalabas na ako ng kotse, mahal." Narinig niyang sabi ni Paul. Ang salitang mahal ay parang isang patalim na tumusok sa pandinig ni Catherine. "Sobrang saya ko kanina. Oo, nakuha ko na lahat. Malinis ang pagkakagawa." Isang malamig na pawis ang namuo sa noo ni Catherine. "Nakuha ko na lahat." Ang mga salitang yon ay umaling-aungaw sa kanyang isipan. Konting tiis na lang. Pagpapatuloy ni Paul, ang boses ay malambing at puno ng pangako, isang lambing na hindi na kailanman ipinaramdam sa kanya. "Hihiwalayan ko na ang baog na yon, para siyang bangko na may mga paa." Ang mundo ni Catherine ay huminto sa pag-ikot. Baog. Bangko na may mga paa. Ang mga salita ay hindi lang masakit. Ang mga ito ay mapanira. Ang mga ito ang buod ng kanyang halaga sa mata ng lalaking binigyan niya ng lahat. Siya ay isang problema na kailangang iwanan at isang instrumentong nagamit na. Isang ugong ang pumuno sa kanyang tainga. Ang lakas ay tila umalis sa kanyang mga binti at ang kanyang mga kamay ay biglang nanghina. Ang kahon ng cake na kanyang hawak ay dumulas mula sa kanyang manhid na mga daliri. Isang malagapak na tunog ang bumasag sa katahimikan ng gabi nang bumagsak ang cake sa sahig na gawa sa kahoy. Sa ibaba, nagulat si Paul sa biglaang ingay. Nakita niya itong lumingon pa itaas, patungo sa kanilang bintana. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkataranta. "Shit! Sige na, I'll call you back." Mabilis niyang sabi bago ibinaba ang tawag. Naiwan si Catherine na nakatayo nakatitig sa durog na cake sa sahig. Ang puting tumpang ay kumalat, ang asul na sulat ay nasira at hindi na mabasa. Ito ay isang perpektong metapora para sa kanilang pagsasama, isang bagay na minsang maganda ngayon ay wasak at hindi na maaayos. Ilang sandali pa bumukas ang pinto. Pumasok si Paul, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pag-aalala. Ngunit nang makita niya ang eksena sa kanyang harapan, ang mesang nakaayos para sa dalawa, ang mga natutunaw na kandila, ang durog na cake sa sahig, at si Catherine na nakatayo na parang isang multo, ang kanyang pagkukunwari ay naglaho. Ang kanyang mga mata ay naging malamig at walang pakialam. Nakita niya na nahuli na siya at wala nang dahilan para magpanggap pa. Nilagpasan niya si Catherine na parang hindi ito umiiral. Hindi niya tinapunan ng tingin ang nasirang cake o ang inihandang hapunan. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa kanyang briefcase na nakapatong sa sofa. Binuksan niya ito nang may kahinahunan na parang isang negosyante na isasara ang isang transaksyon.
Kumuha siya ng isang makapal na folder. Naglakad siya pabalik sa mesa sa tanging bahagi na hindi nadumihan ng cake at inilapag ang mga papel sa ibabaw nito. Ang tunog ay malutong sa nakabibinging katahimikan. Tumingin si Paul kay Catherine. Ang kanyang mga mata ay walang anumang emosyon, walang pagsisisi, walang awa. "Pirmahan mo." Sabi niya, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Divorce papers. Ang biyahe sa South Luzon Expressway ay isang mahabang paglubog sa kadiliman. Ang makukulay na ilaw ng Manila ay unti-unting lumabo sa kanyang rearview mirror, naging mga basag na hiyas sa likod ng mga luhang walang tigil sa pag-agos. Bawat kilometrong tinatahak ng kanyang lumang kotse palayo sa syudad ay 1 kilometrong palayo sa buhay na kanyang binuo, sa mga pangarap na kanyang inalagaan at sa sakit na dumurog sa kanya. Manhid ang kanyang mga kamay sa manibela, manhid ang kanyang mga paa sa silinyador. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malawak at umaalingaw-ngaw na kawalan sa kanyang dibdib. Wala na ang pera, wala na ang asawa, wala na ang 6 na taon ng kanyang buhay. Siya ay isang bangkay na nagmamaneho pauwi sa lugar na matagal na niyang tinalikuran. Madaling araw na nang marating niya ang pamilyar na arko na nagsasabing, "Welcome to Laguna." Ang hangin ay nagbago mula sa amoy usok na hangin ng syudad tungo sa mamasa-masang amoy ng lupa at mga halaman. Pumasok siya sa kanilang maliit na bayan kung saan ang lahat ay tila huminto sa oras. Ang mga bahay ay tulog pa at tanging ang ritmikong tunog ng mga kuliglig ang sumalubong sa kanya. Ipinark niya ang kotse sa tapat ng kanilang bahay, isang lumang istrukturang gawa sa kahoy at semento na kinakitaan na ng edad. Nagbabalat na ang pintura, may kalawang na ang mga rehas ng bintana, at ang hardin na dati puno ng mga bulaklak ng kanyang ina ay ngayoy pinamumugaran na ng mga damo. Sa tabi ng bahay ay ang anino ng isang mas malaking istruktura, ang dati nilang maliit na karinderya na ngayoy isang madilim at tahimik na multo ng nakaraan. Dala ang nag-iisang maleta na naglalaman ng mga damit at basag na pangarap, dahan-dahan siyang pumasok sa bahay. Isang maliit na ilaw mula sa kusina ang tanging liwanag. At doon nakaupo sa isang lumang silyang yantok ay ang kanyang ina, si Gloria. Maputla ang kanyang ina at mas payat kaysa sa huli niyang pagkikita. Ang mga guhit sa mukha nito ay tila mas lumalim, ngunit ang mga mata nito nang magtama ang kanilang paningin ay puno pa rin ng walang kapantay na pagmamahal. Hindi ito nagtanong, hindi ito nanghusga. Tumayo lang ito at sa kabila ng panghihina, sinalubong siya ng isang mahigpit na yakap. "Anak." Bulong ni Gloria, at sa isang salitang iyon, pumuhos ang lahat ng luhang pinigilan ni Catherine. Sa bisig ng kanyang ina, humagulgol siya na parang isang batang nawawala. Ang sakit, ang galit, ang kahihiyan, lahat ay lumabas sa anyo ng mga luhang mainit at mapait. Ang mga sumunod na araw ay lumipas na parang isang malabong panaginip. Ginugol ni Catherine ang karamihan ng kanyang oras sa loob ng kanyang lumang silid, nakatitig sa kisame, paulit-ulit na tinatanong ang sarili kung saan siya nagkamali. Ang balita ng kanyang pag-uwi ay mabilis na kumalat sa kanilang maliit na komunidad. Sa tuwing lalabas siya para bumili ng tinapay, nararamdaman niya ang mga mapanuring mata ng mga kapitbahay, naririnig ang mga bulungang humihina kapag siya'y napapadaan. Ang kanilang mga tingin ay pinaghalong awa at tsismis, isang kombinasyong mas masakit pa kaysa sa hayagang pangungutya. Isang hapon, dumating ang kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata, si Eileen. Hindi tulad ng iba, walang pag-aalinlangan sa mga mata ni Eileen. Sinalubong niya si Catherine ng isang yakap na puno ng pangunawa. "Wala akong pakialam sa nangyari," sabi ni Eileen habang nakaupo sila sa kanilang beranda. "Wala akong pakialam sa sasabihin ng mga tsismosang yan. Ang mahalaga, nandito ka na. Ligtas ka na." Ngunit hindi maramdaman ni Catherine na ligtas siya. Pakiramdam niya ay nakakulong siya sa isang hawla ng mga alaala. Isang gabi hindi na niya nakayanan. Pinasok niya ang kanyang silid
na may determinasyong burahin ang lahat ng bakas ni Paul. Binuksan niya ang kanyang aparador at hinablot ang isang kahon na naglalaman ng mga lumang litrato, mga sulat at mga regalong ibinigay sa kanya ni Paul. Sa gitna ng mga ito nakita niya ang kanilang wedding picture, ang kanyang sarili, 23 taong gulang nakangiti ng buong pag-asa. Si Paul makisig at puno ng mga pangako. Ang imahe ay isang malupit na paalala ng kanyang katangahan. Isang sigaw ng pagkasuklam ang kumawala sa kanya. Hinablot niya ang litrato at pinagpupunit ito ng paulit-ulit hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang. Sunod niyang dinampot ang iba pang mga gamit, handa nang itapon ang lahat sa apoy, handa nang sunugin ang 6 na taon ng kanyang buhay. "Catherine, anong ginagawa mo?" Ang malumanay na boses ng kanyang ina ay pumigil sa kanya. Nakatayo si Gloria sa may pintuan, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Lumapit ito at marahang kinuha ang mga piraso ng litrato mula sa nanginginig niyang kamay. "Itatapon ko lahat, Nay," sabi ni Catherine. Ang boses ay basag. "Lahat ng kasinungalingan niya, lahat ng katangahan ko." Umiling si Gloria at niyakap ang kanyang nag-iisang anak. "Hindi ka talunan, anak." Bulong nito sa kanyang tainga. Ang mga salita ay parang isang balsamong humaplos sa kanyang mga sugat. "Nagmahal ka lang ng sobra sa maling tao." Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Catherine. Hindi siya talunan. Nagmahal lang siya. Kinabukasan sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, lumabas si Catherine sa bahay na may ibang layunin. Tinitigan niya ang saradong karinderya, ang kusina ni Gloria, na dati buhay na buhay. Ngayon, ito'y nababalot ng alikabok at mga sapot ng gagamba. Pinihit niya ang kinakalawang na susi at itinulak ang mabigat na pinto. Isang amoy ng lumang kahoy at alikabok ang sumalubong sa kanya. Ang mga mesa at silya ay nakatumpok sa isang sulok na babalutan ng puting kumot. Ang kusina sa likod ay madilim at tahimik. Tumayo siya sa gitna ng katahimikan. Sa lugar na ito, nakita niya ang kanyang ina na nagtatrabaho ng walang pagod para itaguyod siya. Dito naramdaman niya ang init ng komunidad at ang saya ng paghahain sa kapwa. Ito ay isang lugar ng pag-ibig at pagsisikap. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Kumuha siya ng walis at basahan. Nagsimula siyang maglinis. Hindi para magnegosyo, kundi para lang may pagkaabalahan. Para may dahilan, siyang bumangon kinabukasan. Sa bawat pag-alis niya ng alikabok, sa bawat pagpunas niya sa dumi, pakiramdam niya ay nililinis din niya ang mga sugat sa kanyang puso. Isang piraso sa bawat pagkakataon. Ang paglilinis ng lumang karinderya ay naging pang-araw-araw na ritual ni Catherine. Sa bawat pagwawalis ng alikabok, sa bawat pagpunas sa mga mesang matagal nang hindi nagagamit, nararamdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng lakas sa kanyang mga bisig at sa kanyang puso. Ito ay isang gawaing pisikal, ngunit ang epekto nito ay emosyonal. Sa bawat sulok na kanyang nililinis, tila may isang madilim na alaala siyang itinatapon. Isang mainit na hapon, habang abala siya sa pagtatanggal ng mga sapot ng gagamba sa lumang signboard na kahoy, isang anino ang tumabon sa kanya. Napatingala siya handa nang mainis sa kung sino mang umistorbo sa kanya. Nakatayo sa kanyang harapan ang isang lalaki. Hindi pamilyar ang mukha nito. Matangkad ito at payat, may suot na simpleng puting t-shirt at maong. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo at may suot siyang salamin na nagbibigay sa kanya ng isang matalinong anyo. Ngunit ang pinakapumukaw sa pansin ni Catherine ay ang malaking kamerang nakasabit sa kanyang leeg. "Magandang hapon, miss." Sabi ng lalaki, ang kanyang boses ay mahinahon at magalang. Mayroon itong nangiti na hindi pilit, isang nangiting nagmumula sa mga matang puno ng kuryosidad. "Pasensya na sa abala, napadaan lang ako at hindi ko maiwasang mapahanga sa lugar na ito." Tinaasan siya ni Catherine, nang kilay ang kanyang depensa ay agad na tumaas. "Sarado na to." Maikli niyang sagot at bumalik sa kanyang ginagawa. "Alam ko, halata naman.
Malumanay na sabi ng lalaki hindi natinag sa kanyang pagiging masungit. Pero may kakaibang ganda ang mga lumang istruktura. Parang may mga kwento silang binubulong. Ako nga pala si Daniel, isang photographer. Hindi pa rin siya pinansin ni Catherine. Naisip ko lang kung okay lang sa'yo. Baka pwedeng kumuha ng ilang litrato para lang sa koleksyon ko. Nanghihinayang kasi akong makita ang mga ganitong lugar na tuluyan ng makalimutan. Ang kanyang mga salita ay tapat at puno ng paggalang. Ito ang pumigil kay Catherine na tuluyan siyang ipagtabuyan. Tumingin siya sa karinderya, sa nagbabalat na pintura, sa mga bintanang kapis na may basag at sa unang pagkakataon. Nakita niya ito hindi bilang simbolo ng kanilang paghihirap, kundi bilang isang bagay na may angking ganda tulad ng sinabi ng estranghero. Bago pa siya makasagot, lumabas ang kanyang ina, si Gloria, na may dalang isang baso ng malamig na tubig para sa kanya. "Sino tong bisita natin, anak?" Tanong ni Gloria, ang mga mata ay may kislap ng interes. "Daniel Punay. Photographer daw." Sagot ni Catherine, ang tono ay walang gana. "Naku, totoo. Napakaganda ng lugar na to the T." Masiglang sabi ni Gloria kay Daniel na tila nabuhayan. "Halika iho, pumasok ka. Ipagtitimpla kita ng kape. Marami akong kwento tungkol sa kusina ni Gloria." Walang nagawa si Catherine nang hilahin ng kanyang ina si Daniel papasok sa kanilang bahay. Bumuntong hininga na lang siya at bumalik sa paglilinis, ngunit ang isang bahagi ng kanyang isipan ay naiwan sa loob, nakikinig sa masiglang kwentuhan ng kanyang ina at sa mga magagalang na tanong ng litratista. Ang pagbisitang yon ay nasundan pa ng marami. Halos araw-araw nang dumaraan si Daniel. Ang kanyang dahilan ay palaging ang pagkuha ng litrato ng karinderya sa iba't ibang anggulo, sa iba't ibang liwanag ng araw. Ngunit sa paglipas ng panahon, naging malinaw na ang kanyang tunay na dahilan ay ang pakikipag-usap kay Gloria. Nauupo sila sa beranda umiinom ng kape, habang si Gloria ay walang sawang nagkukwento tungkol sa kasaysayan ng kanilang bayan, sa mga sikreto ng kanyang mga recipe at sa mga masasayang araw ng kanilang karinderya. Si Daniel ay isang masugid na tagapakinig, nagtatanong, at kung minsan ay naglalabas pa ng maliit na recorder para i-record ang mga alaala ni Gloria. Sa mga panahong yon, si Catherine ay mananatili sa malayo, nagkukunwaring abala. Ngunit ang totoo, pinagmamasdan niya sila. Nakikita niya kung paano bumabalik ang sigla sa kanyang ina sa tuwing dumarating si Daniel. Nakikita niya ang sinseridad sa mga mata ni Daniel, ang respeto sa kanyang pakikitungo. Hindi siya nagtatanong tungkol kay Catherine, tungkol sa kanyang nakaraan, o kung bakit siya bumalik. Ang kanyang presensya ay tahimik at hindi mapilit. Isang hapon, naabutan siya ni Daniel na nakaupo sa isang bangko, sa likod bahay nakatingin sa kawalan. Sa halip na dumaan lang, kumuha ito ng isang silya at tahimik na umupo ilang talampakan, ang layo mula sa kanya. Hindi sila nagsalita sa loob ng ilang minuto. Tanging ang tunog lang ng hangin na dumaraan sa mga dahon ng mangga ang kanilang naririnig. Hindi mo kailangang magsalita. Basag ni Daniel, sa katahimikan ang kanyang tingin ay nasa malayo pa rin. Minsan masarap lang sa pakiramdam na may kasama ka lang, hindi nag-iisa. Sa simpleng mga salitang yon, naramdaman ni Catherine na gumaan ang mabigat na pader na nakapalibot sa kanyang puso. Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan na naramdaman niyang may nakakaintindi sa kanya nang hindi nangangailangan ng anumang paliwanag. Kinagabihan, habang ang lahat ay natutulog, pumasok si Catherine sa kusina ng karinderya. Binuksan niya ang ilaw at tinitigan ang mga lumang kasangkapan. Ang amoy ng pag-asa na dala ng presensya ni Daniel ay nagtulak sa kanya na gawin ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Naglabas siya ng mga sangkap. Sa ilalim ng nag-iisang bumbilya, nagsimula siyang magluto. Isang simpleng adobong manok, ang paborito ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang sinunod ang proseso, isang ritual na nakalimutan na niya. Ang tunog ng bawang na ginigisa sa mainit na mantika, ang halimuyak ng tuyo, at suka na naghahalo sa hangin, ang lahat ng ito ay nagbalik sa kanya sa mas simpleng panahon.
Kinabukasan isinilbi niya ang adobo para sa kanilang tanghalian. Tamang-tama, dumating si Daniel. Wow, ano yang amoy na yan? Sabi nito, ang mga mata ay kumikinang sa likod ng kanyang salamin. Adobo, luto ko. Sabi ni Catherine bahagyang nahihiya. Halika, sumabay ka na sa amin. Umupo silang tatlo sa maliit na mesa sa kusina. Habang pinapanood ni Catherine sina Daniel at Gloria na kumakain ng may buong gana, isang kakaibang damdamin ang bumalot sa kanya. Ang makita ang kanilang nangiti, ang marinig ang kanilang papuri sa kanyang luto, ay nagdulot ng isang init sa kanyang dibdib na matagal na niyang hindi naramdaman. Napakasarap nito, Catherine, sabi ni Daniel. Mas masarap pa sa luto ng nanay ko. Huwag mo sasabihin sa kanya, ha? Manasakin niya yan. Pagmamalaki naman ni Gloria sabay tawa. Habang nakatingin siya sa 2 taong nagbigay ng bagong liwanag sa kanyang madilim na mundo, isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang maliit na kislap na unti-unting lumaki at nag-apoy. Paano kung paano? Kung ang kusinang ito ay muling mabuhay, hindi bilang ang dating karinderya, kundi isang bagay na bago isang bagay na sariling-sarili niya. Nang gabing iyon, hindi natulog si Catherine. Sa halip kumuha siya ng isang lumang notebook at isang ballpen. Sa unang pahina sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa kanyang bintana, isinulat niya ang 2 salita, buhay kusina. Ang unang hakbang ay ang pinakamahirap. Gamit ang natitirang kaunting ipon na naitabi ng kanyang ina, sinimulan ni Catherine ang buhay kusina. Ang kanyang naging opisina ay ang maliit na mesa sa sala. Ang kanyang marketing department ay isang bagong gawang Facebook page. At ang kanyang punong himpilan ay ang lumang kusina na puno ng mga luma, ngunit matitibay na kasangkapan. Sa nanginginig na mga daliri, pinindot niya ang publish. Sa kanyang unang post, isang simpleng anunsyo na nag-aalok ng lutong bahay na packed lunch ihahatid sa mga kalapit na opisina at kabahayan. Ang menu ay simple adobong puti, sa unang araw sinigang na baka, sa miso sa pangalawa. Ang mga litrato na kinunan ng luma niyang cellphone ay hindi kagandahan, ngunit malinis tingnan. Ang mga unang order ay mula sa mga kaibigan ni Aileen at sa mga dating suki ng kanyang ina, mga awang order, tulad ng tawag niya rito. Ngunit order pa rin iyon. Bawat umaga, bago pa man tumilaok ang mga manok gising na si Catherine, nagtutungo siya sa pamilihang bayan, bitbit ang malaking bayong maingat na pinipili ang bawat sangkap. Siya ang kusinera, ang tigaripak, ang kahera at ang delivery girl, lahat sa isang katauhan. Ang mga araw ay naging isang walang katapusang siklo ng pagod. Ang init mula sa lumang kalan ay dumidikit sa kanyang balat. Ang amoy ng bawang at sibuyas ay kumakapit sa kanyang buhok. Ang kanyang mga kamay ay nagkaroon ng mga kalyo at maliliit na paso. Gabi-gabi, pagkatapos ihatid ang huling order, gamit ang kanilang luma at umuusok na scooter, babagsak siya sa kama, ang katawan ay nananakit. Ngunit ang isipan ay abala pa rin sa pag-iisip ng menu para sa kinabukasan. Si Daniel ay naging isang aninong laging naroon. Hindi siya nag-alok ng pera dahil alam niyang masakit iyon sa orgulyo ni Catherine. Sa halip ibinigay niya ang kanyang oras at talento. Isang hapon dumating siya na may dalang professional camera at lighting equipment. Para mas maging kapani-paniwala ang masarap mong luto, sabi lang niya. Sa ilalim ng kanyang direksyon, ang simpleng adobo ay naging isang obra maestra sa litrato. Ang sinigang ay tila umaaso pa sa init. Ang bawat butil ng kanin ay tila perpekto. Iginawa rin niya ito ng isang simpleng logo, isang puso na nabuo mula sa 2 magkadikit na dahon, sumisimbolo sa pagkaing ginawa ng may pagmamahal. Ang kanilang pagsasama ay naging isang tahimik na sayaw. Habang si Catherine ay abala sa pagluluto, si Daniel ay abala sa pag-aayos ng kanilang online presence. Sila'y nag-uusap sa pamamagitan ng mga gawa, hindi ng mga salita. Ang kanilang pagkakaibigan ay lumalim sa bawat sandok ng kanin na kanilang pinagsasaluhan pagkatapos ng isang nakakapagod na araw. At unti-unti ang buhay kusina ay nakilala. Ang mga awang order ay napalitan ng mga tunay na customer.
Ang mga empleyado mula sa munisipyo, mga guro mula sa kalapit na eskwelahan, mga pamilyang walang oras magluto, lahat sila ay naging suki. Ngunit ang kita ay maliit, halos pambili lang ulit ng sangkap at pambayad sa kuryente. Ang bawat sentimo ay binibilang. Isang araw, isang malaking biyaya ang dumating. Isang tawag mula sa isang kumpanya sa kalapit na industrial park. Kailangan nila ng 50 packed lunches para sa kanilang seminar sa susunod na araw. Ito na ang pinakamalaking order na natanggap ni Catherine. Ito na ang kanyang big break. Kaya mo ba? Tanong ni Daniel na naroon ng araw na yon. Kayang-kaya. Sagot ni Catherine, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Magdamag silang naghanda. Si Catherine ay nagluto ng walang tigil habang si Daniel at Eileen ay tumulong sa paghiwa ng mga sangkap at paghahanda ng mga lalagyan. Ang kusina ay puno ng tawanan at pag-asa. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Catherine na siya ay bahagi ng isang team. Kinaumagahan, 50 malinis at mabangong lunch packs ang nakahilera sa mahabang mesa. Isang obra ng kanilang pagod at pangarap. Habang naghahanda si Catherine para ihatid ang mga ito, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. "Hello, si Catherine po ba ito ng Buhay Kusina?" Sabi ng isang babae sa kabilang linya. "Ako nga po," masiglang sagot ni Catherine. "Pasensya na po pero kailangan naming i-cancel ang order. Nagbago po kasi ng isip ang boss namin. Sa fast food na lang daw o order." Ang mga salita ay parang isang suntok na nagpatigil sa paghinga ni Catherine. "Ano po pero nakaluto na po lahat." "Pasensya na po talaga. Wala po kaming magagawa." At ibinaba ng babae ang tawag. Nabitawan ni Catherine ang telepono. Tumingin siya sa 50 packed lunches. Ang puhunan niya para doon ay halos lahat na ng kanyang natitirang pera. Ang kanyang kita sana ay gagamitin niya para bumili ng isang maliit na refrigerator. Ngayon lahat ay nawala. Dahan-dahan siyang napasandal sa pader at napaupo sa sahig. Ang amoy ng pagkain na kanina'y amoy ng tagumpay ay naging amoy ng kabiguan. Walang tunog na lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Tahimik, walang katapusan. Pumasok si Daniel sa kusina, handa nang tumulong sa pagbubuhat, ngunit natigilan nang makita siya. Nakita niya ang pagkain, nakita niya ang luha. Hindi na siya nagtanong. Sa halip na magsalita, lumapit siya, kumuha ng isang basahan at nagsimulang magpunas ng mga mesa. Pagkatapos ay kinuha niya ang walis at sinimulang walisin ang sahig. Nagtrabaho siya ng tahimik, ang kanyang presensya ay isang matatag na haligi sa gitna ng kanyang pagguho. Nang sa wakas ay tumigil sa pag-iyak si Catherine, tumingala siya at nakita si Daniel na inaayos ang mga lalagyan. Anong gagawin natin dito?" Tanong niya, ang boses ay paos. Tumingin si Daniel, sa kanya ang mga mata ay puno ng isang kalmadong lakas na hindi pa niya nakita kahit kanino. "Kakainin natin ang iba," sabi nito. "Ang iba ipamimigay natin sa mga nagugutom sa plaza. At bukas," huminga ito ng malalim at ngumiti ng bahagya, "bukas subukan natin ulit. Hindi kita iiwan." Nang gabing iyon, habang abala silang namamahagi ng libreng pagkain sa mga taong kalye, isang babae na nakaupo sa isang coffee shop sa tapat ng plaza ang na-curious sa kanilang ginagawa. Ang babae ay isang kilalang food blogger sa kanilang probinsya. Ang dapat sana'y food review niya sa isang restaurant ay nakansela, kaya't wala siyang magawa. Nakita niya ang simpleng logo sa mga lalagyan. Buhay Kusina. Kinuha niya ang kanyang telepono at hinanap ang pangalan sa Facebook. Nakita niya ang mga magagandang litrato. Nag-order siya ng 2 natitirang packed lunch mula kay Catherine para dalhin pa uwi. Kinaumagahan, habang si Catherine ay nakatitig sa kisame, nag-iisip kung paano siya magsisimula ulit mula sa wala.
Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang notification. Pagkatapos ay isa pa. At isa pa. Ping, 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 ping. Ang tunog ay sunod-sunod at hindi humihinto. Nang buksan niya ang kanyang Facebook, bumungad sa kanya ang daan-daang bagong likes, shares, at mga mensahe sa kanyang inbox. Ang food blogger ay nag-post ng isang review na may kasamang magagandang litrato. Ang pamagat, hindi ito, basta pagkain ito, ay kwento na tikman ko ang puso ng buhay kusina. 2 taon ang lumipas. Ang dating maliit na kusinang puno ng alikabok ay isa ng ganap na commissary. Ang buhay kusina ay hindi na lang isang pangalan sa Facebook. Ito ay isang tatak na kilala sa buong Laguna at sa mga karatig bayan para sa masarap, malinis at abot-kayang pagkain. Ang ugong ng mga empleyado, mga kusinero, packer at delivery riders ang naging musika sa araw-araw ni Catherine. Ang luma nilang scooter ay napalitan na ng isang fleet ng mga motorsiklo, bawat isa'y may tatak ng berdeng puso ng buhay kusina. Si Catherine, ang babaeng umuwi na wasak at walang-wala, ay isa ng iginagalang na negosyante. Ang kanyang mga mata, na dati laging may bakas ng kalungkutan, ay ngayoy nagniningning sa tiwala at layunin. Ang luma nilang bahay ay naipaayos, na pininturahan ng muli, at ang hardin ay puno na ulit ng mga makukulay na bulaklak na inaalagaan ni Gloria na ngayoy malakas na at hindi na kailangang mag-alala sa mga bayarin sa gamot. Sa gitna ng lahat ng tagumpay na ito, ang pinakamatatag na pundasyon ng kanyang buhay ay si Daniel. Ang kanilang relasyon ay hindi nagsimula sa mga bulaklak o matatamis na salita. Nagsimula ito sa tahimik na pagdamay, sa pagwawalis ng sahig sa gitna ng kabiguan at sa pagbabahagi ng adobo sa isang maliit na mesa. Ang kanilang pag-ibig ay itinayo sa pundasyon ng respeto at paghanga, isang pag-ibig na nakakita sa tunay na lakas ng bawat isa. Isang Sabado ng hapon, pagkatapos ng isang abalang linggo, nagkayayaan silang maglinis ng orihinal na kusina na ngayoy nagsisilbing sentimental na sulok ng kanilang commissary. Habang si Catherine ay abala sa pag-aayos ng mga lumang kaldero, lumapit si Daniel na may dalang isang basket ng sariwang gulay. Kailangan ko ng tulong sa paghiwa ng sibuyas. Sabi niya, isang simpleng request na ginagawa nila halos araw-araw. Umupo si Catherine sa tapat niya sa isang maliit na mesang kahoy, ang parehong mesa kung saan una siyang nagplano para sa buhay kusina. Habang abala siya sa paghiwa, napansin niyang hindi kumikilos si Daniel. Nakatitig lang ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng isang emosyon na napakalalim at napakatindi. Bakit niya tanong ni Catherine, bahagyang natawa? Hindi ka ba marunong maghiwa niyan? Umiling si Daniel. Dahan-dahan kinuha niya ang kutsilyo mula sa kamay ni Catherine at inilapag ito sa mesa. Hinawakan niya ang 2 kamay nito, mga kamay na may kalyo na at may mga peklat ng paso, mga kamay na nagtayo ng isang imperyo mula sa abo. Catherine, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso at puno ng sinseridad. Sa kusinang ito nakita kitang bumangon. Sa mesang ito, nakita kitang mangarap. At sa bawat araw na lumilipas dito sa tabi mo, nakikita ko ang aking habang buhay. Isang maliit na itim na kahon ang inilabas niya mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at sa loob ay isang simpleng singsing na may isang maliit at kumikinang na bato. Hindi ito magarbo, ngunit ito ay totoo tulad niya. Hindi ako mangangako ng isang perpektong buhay. Pagpapatuloy niya ang kanyang mga mata, ay hindi bumibitaw sa kanya. Pero ipinapangako kong hihiwain ko lahat ng sibuyas na magpapaiyak sa'yo. Pakakasalan mo ba ako? Walang engranding produksyon, walang mga nakatagong kamera. Tanging silang 2 lang sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Catherine, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito ay luha ng purong kaligayahan. Isang kaligayahang akala niya ay hindi na niya muling mararamdaman. Oo, bulong niya. Oo, Daniel, oo. Ang kanilang kasal ay ginanap makalipas ang 1 buwan
sa hardin ng kanilang bagong ayos na bahay. Ito ay simple at taimtim. Ang mga bisita ay bilang lang sa daliri, si Gloria, si Eileen, at ang mga magulang ni Daniel. Si Catherine ay may suot na simpleng puting bestida at ang kanyang bouquet ay gawa sa mga paboritong bulaklak ng kanyang ina na pinitas mula sa kanilang hardin. Ito ang kabaligtaran ng kanyang unang kasal, ngunit ito ang pinakatotoong sandali ng kanyang buhay. Habang isinusumpa niya ang kanyang pag-ibig kay Daniel sa ilalim ng isang puno ng mangga, naramdaman niya ang isang kapayapaan na hindi kayang bilhin ng anumang halaga. Ngunit ang buhay tulad ng negosyo ay may sariling mga pagsubok. Habang ang buhay kusina ay patuloy na lumalago, gayon din ang stress ni Catherine. Madalas siyang nakakaramdam ng pagkahilo at pagkapagod. Madalas siyang nasusuka sa umaga. Stress lang yan, sabi niya kay Eileen isang araw habang sila'y nagkakape. Dumarami ang orders, kailangan ko nang mag-hire ng manager. Tinitigan siya ni Eileen nang may pagdududa. Stress o baka naman? Iba yan. Kailan ka huling nagkaroon? Natigilan si Catherine. Sa sobrang abala, hindi na niya namalayan. Sinubukan niyang alalahanin. 2 linggo ng huli, 3 linggo, 1 buwan, mahigit 1 buwan na. Imposible. Mabilis niyang sabi, isang automatikong depensa laban sa pag-asang matagal na niyang ibinaon. 6 na taon naming sinubukan ni Paul, walang nangyari. Sabi ng mga doktor. Iba si Paul, iba si Daniel, puputol ni Eileen na may halong lambing at pagpupumilit. Bumili ka ng test para lang sigurado walang mawawala. Nang gabing iyon dala ng kaba at takot na umasa, bumili si Catherine ng 3 magkakaibang brand ng pregnancy test. Ikinulong niya ang sarili sa banyo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinusunod niya ang mga direksyon. Habang hinihintay niya ang resulta, ang kanyang puso ay kumakarera na parang isang kabayong tumatakbo para sa buhay nito. 1 minuto, 2 minuto. Dahan-dahan niyang dinampot ang unang test. 2 guhit. Napakurap siya. Mali yata. Kinuha niya ang pangalawa. 2 matingkad na guhit. Hindi siya makahinga. Nanginginig, kinuha niya ang pangatlo. 2 malinaw na guhit. Positibo. Napaupo siya sa sahig ng banyo, ang mga test kit ay nasa kanyang kamay. Ang mga luha ay bumuhos mula sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pagkabigla ng pasasalamat ng isang himalang hindi niya inakalang darating pa. 6 na taon ng sakit at kahihiyan ay tila nabura ng 2 maliliit na linyang iyon. Nang ipakita niya kay Daniel, binuhat siya nito at inikot-ikot sa kanilang sala. Ang tawa nito ay isang musika ng purong kagalakan. Sa kanilang unang appointment sa doktor, ang kaba ni Catherine ay hindi pa rin nawawala. Paano kung may mali, bulong niya kay Daniel habang nasa waiting room sila? Walang mali. Sagot ni Daniel, hinigpitan ang hawak sa kanyang kamay. At kung meron man, haharapin natin ng magkasama. Sa loob ng malamig na silid ng ultrasound, humiga si Catherine sa kama. Ang kanyang puso ay nasa kanyang lalamunan. Ipinahid ng doktor ang malamig na gel sa kanyang tiyan. Ilang sandali ng katahimikan habang ang probe ay gumagalaw-galaw. At pagkatapos, isang tunog ang pumuno sa silid, isang malakas, mabilis at ritmikong tibok. Thump-thump, thump-thump, thump-thump. Ayan, sabi ng doktora nakangiti. Isang malusog na heartbeat. Isang buntong hininga ng ginhawa ang kumawala kay Catherine. Napaluha siya sa tuwa, ngunit napansin niyang ang doktora ay nakakunot noo pa rin habang patuloy na tinitingnan ang monitor. Sandali! Sabi ng doktora, inilipat-lipat ang probe. May isa pa? Thump-thump, thump-thump, thump-thump. Isang pangalawang tibok kasing lakas ng una. Kambal! Gulat na tanong ni Daniel na pangiti ng malapad. Ngunit ang doktora ay hindi pa tapos. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha. Muli niyang iginalaw ang probe sa ibang direksyon at isang pangatlong tunog ang umalingaw-ngaw. Thump-thump, thump-thump, thump-thump. Tumingin ang doktora mula sa monitor, patungo sa kanila. Ang kanyang muka ay pinaghalong pagkabigla at paghanga.
Congratulations! Sabi niya ang boses ay puno ng pambihirang balita. Hindi lang isa at hindi lang dalawa. 3. Magkakaroon kayo ng triplets. Napatitig si Catherine sa screen sa 3 maliliit na kumikislap na tuldok. 3 tibok, 3 buhay, 3 himala. Ang babaeng tinawag na baog, ang babaeng sinabihang walang silbi, ay magiging isang ina, hindi lang ng isa, kundi ng 3 biyaya. Isang tawa na may kasamang hikbi ang kumawala. Mula sa kanyang lalamunan, isang tunog ng kagalakang, napakatindi at napakatamis na tila kayang punuin ang buong sansinukob. 2.5 taon ang lumipas na parang isang matamis at magulong panaginip. Ang tahimik na bahay ni na Catherine at Daniel ay napuno ng ingay na dala ng 3 maliliit na himala, sina Aya, Lia at Nia. Ang 3 magkakakamukhang batang babae na may malalaking mata ni Catherine at ngiti ni Daniel ay naging sentro ng kanilang mundo. Ang kanilang mga halakhak ay naging musika sa kanilang tahanan at ang kanilang walang katapusang enerhiya ay nagpapanatiling abala sa lahat. Ang buhay kusina ay patuloy sa pag-unlad. Isa na itong korporasyon na may mga branch sa iba't ibang bayan at isang commissary na kasing laki ng isang warehouse. Si Catherine bilang CEO ay natutong magtiwala sa kanyang team ng mga managers na nagbigay daan sa kanya upang magkaroon ng mas maraming oras para sa kanyang pamilya. Ang kanyang buhay ay naging isang perpektong balanse ng tagumpay sa karera at kaligayahan sa pamilya, isang buhay na hindi niya kailanman inakala na posible. Isang linggo ng hapon ang kanilang pamilya ay nagtipon sa hardin para sa kanilang lingguhang salo-salo. Si Daniel ay abala sa paghabol sa 3 makukulit na bata na tumatakbo sa damuhan. Si Gloria naman, na ngayoy malakas at masigla, ay tinutulungan si Catherine na ihanda ang mesa sa ilalim ng kanilang malaking puno ng mangga. Ang eksena ay perpekto, ang amoy ng inihaw na isda, ang halakhak ng mga bata, ang ginintuang sinag ng papalubog na araw. Ito ang kapayapaan, ito ang tahanan. Sa gitna ng masayang kaguluhan, tumunog ang telepono ni Gloria. Isang hindi pamilyar na numero mula sa Manila ang lumabas sa screen. Karaniwan hindi nila sinasagot ang mga hindi kilalang tawag tuwing oras ng pamilya, ngunit sa hindi malamang dahilan, pinindot ni Gloria ang answer. Hello, sabi niya ipinatong ang telepono sa pagitan ng kanyang balikat at tainga habang patuloy sa pag-aayos ng mga plato. Pinagmasdan ni Catherine ang kanyang ina. At nakita niya ang pagbabago. Ang ngiti sa mukha ni Gloria ay unti-unting naglaho. Ang kanyang mga balikat ay tumuwid. Ang kanyang mga mata ay naging seryoso at matalim. Ang mga mata na yon ay naghahanap sa mga mata ni Catherine sa kabilang dulo ng mesa at isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa puso ni Catherine. Sandali lang, sabi ni Gloria sa kausap tinakpan ng mikropono ng telepono gamit ang kanyang kamay. Ang kanyang tingin ay nakapako kay Catherine. Anak, kailangan mong pumarito. Sino yan, Nay? Tanong ni Catherine habang lumalapit ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala. Ang panga ni Gloria ay tumigas. Isang pangalan ang lumabas mula sa kanyang mga labi. Isang pangalang hindi na nabanggit sa kanilang tahanan sa loob ng halos 5 taon. Isang pangalang matagal nang ibinaon ni Catherine sa pinakamalalim na hukay ng kanyang alaala. Si Paul. Ang mundo ni Catherine ay tila umikot. Ang pangalan ay parang isang lason na sumira sa perpektong hapon. Ang marinig ito sa gitna ng kanyang paraiso, sa piling ng kanyang mga anak at ng lalaking tunay na nagmamahal sa kanya, ay isang malupit na paglapastangan. Ibaba mo na, Nay. Mabilis na sabi ni Catherine, ang kanyang boses ay naging mahina. Wala tayong dapat pag-usapan. Ngunit hindi nakinig si Gloria. Inalis niya ang kanyang kamay mula sa mikropono. Anong kailangan mo sa anak ko? Tanong niya, ang boses ay matigas na parang bakal. Isang katahimikan pagkatapos ay muli siyang nagsalita. Gusto kong marinig kung ano ang sasabihin ng walang hiyang ito. Hindi man marinig ni Catherine ang eksaktong mga salita,
Ang tono ng boses ni Paul mula sa maliit na speaker ng telepono ay pamilyar pa rin. Ang makinis at mayabang na tono na dating nagpapatibok ng kanyang puso at kalaunay nagpapasuka sa kanya. Ang mukha ni Gloria ay lalong dumilim habang nakikinig. Sabi niya. Naiintindihan ko. Pagkatapos ng isa pang sandali, isang mapanuyang tawa ang kumawala sa kanya. Aba di magaling, napakaganda niyan para sa'yo. Napansin na ni Daniel ang tensyon. Mabilis niyang tinipon ang 3 bata na walang kamalay-malay at dinala sila sa loob ng bahay. Oras na para maligo ang mga prinsesa. Masayang anunsyo niya isang malinaw na senyales na naiintindihan niyang kailangan ni Catherine ng espasyo. Nagpasalamat si Catherine sa kanyang isipan para sa lalaking laging alam kung ano ang kailangan niya nang hindi nagsasalita. Sa wakas, ibinaba ni Gloria ang tawag. Tinitigan niya si Catherine nang matagal ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Ano ang gusto niya ko? Tanong ni Catherine, kahit na ang isang bahagi niya ay ayaw nang malaman. Sumandal si Gloria sa kanyang upuan, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Magpapakasal na siya, simpleng sabi niya. Kay Liza. Ang balita ay parang isang sampal, hindi dahil sa sakit kundi dahil sa kawalan ng hiya. At hindi lang yan. Dagdag ni Gloria, ang kanyang boses ay tumalas. Gusto kanyang imbitahan at sinabi niya sa akin nang malinaw na sabihin ko sa'yo na welcome ka raw na pumunta para magdiwang kasama nila. Dahil ikaw daw ang tumulong sa kanya na makapagsimula. Gusto raw niyang ipakita sa'yo ang kanyang pasasalamat sa lahat ng ginawa mo para sa kanya. Bawat salita ay tumagos kay Catherine na parang lason. Hindi ito isang paanyaya. Ito ay isang patibong, isang hamon. Gusto ni Paul na pumunta siya para ipamukha sa kanya ang kanyang tagumpay, ang tagumpay na itinayo mula sa mga piraso ng durog na puso ni Catherine. Gusto niyang ipagmalaki ang pamilyang binuo niya kasama ang ibang babae. Iniisip ni Paul na siya pa rin ang babaeng umalis ng Manila, wasak talunan at walang-wala. Iniisip niyang darating siyang nakayuko isang buhay na halimbawa ng kasawian na magpapaganda sa imahe ng kanyang bagong asawa. Ang kapal ng mukha niya bulong ni Catherine na paupo sa isang silya. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa galit. Ang kapal-kapal ng mukha niya. Isang tawag ang pumasok sa telepono ni Catherine. Ang parehong numero. Nagkatinginan sila ni Gloria. May pag-aalinlangan sinagot niya ito at inilagay sa loudspeaker. Catherine, ang boses ni Paul ay nasa kabilang linya, makinis at puno ng huwad na kabaitan. Nakausap mo na ba ang nanay mo? Sana makarating ka. Mahalaga sa akin na nandoon ka. Bakit, Paul? Tanong ni Catherine, ang kanyang boses ay kalmado sa paraang nakakatakot. Bakit mo ako iniimbitahan? Isang tawa ang narinig niya. Para magkaroon ng closure, di ba? Para makita mo na masaya na ako. Para makita mo na tama ang desisyon kong iwanan ka. Ang huling mga salita ay ang nagsindi ng apoy. Ang lahat ng sakit, lahat ng galit na matagal niyang ibinaon ay biglang nagliyab. Sige, Paul. Sabi niya, ang bawat salita ay matigas at may bigat. Pupunta kami. Kami? Nagtatakang tanong ni Paul. Oo, buong pamilya ko. Isang sandali ng katahimikan. Pamilya. Ang asawa ko, paliwanag ni Catherine, at ang 3 naming anak na babae. Ang triplets namin. Darating kami para ipakita sa'yo kung gaano kami kasaya. Para magpasalamat sa'yo dahil kung hindi mo ako iniwan, hindi ko sana sila makikilala. Pagkatapos sabihin iyon, pinatay niya ang tawag. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa hardin. Tumingin siya sa kanyang ina na ngayoy nakangiti na. Isang nangiting mapanganib at puno ng pagmamalaki. Alam ni Catherine ang kailangan niyang gawin. Hindi na siya tatakbo. Oras na para harapin ang multo ng kanyang nakaraan at ipakita dito kung sino na siya ngayon. Ang ballroom ng isang 5-star hotel sa Maynila ay kumikinang sa ilalim ng libu-libong kristal ng mga chandelier. Ang hangin
ay puno ng amoy ng mga mamahaling bulaklak at pabango, at ang marahan na tunog ng isang string quartet ay nagbibigay ng eleganteng himig sa pagdiriwang. Lahat ay perpekto, lahat ay marangya. Isang kasal na nagkakahalaga ng milyon-milyon isang testamento sa tagumpay na ipinagmamalaki ni Paul. Sa gitna ng dagat ng mga taong nakabihis ng magara, isang pamilya ang pumasok na tila nagpatigil sa oras. Si Catherine ay isang pangitain. Sa kanyang emerald green na gown, ang kulay ay sumisimbolo sa pag-usbong at bagong buhay. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang lakad ay may tiwala sa sarili. Sa kanyang tabi ay si Daniel, na sa kanyang kulay abong suit ay tila isang modelo. Mula sa isang magasin, ng kanyang kamay ay laging nakahawak sa baywang ng kanyang asawa bilang tanda ng suporta. At sa kanilang harapan, magkahawak kamay, ay ang tatlong maliliit na anghel na nakasuot ng magkakaparehong dilaw na bestida. Sina Aya, Lia at Nia, na may mga laso sa kanilang buhok, ay tumitingin sa paligid ng may malawak na mata at pagkamangha. Sila ang tatlong maliliit na araw na biglang sumikat sa isang madilim na gabi. Ang pagdating nila ay hindi agad napansin, ngunit unti-unti tulad ng isang alon na nagsisimula sa malayo, ang mga ulo ay nagsimulang lumingon. Ang mga bulungan ay nagsimulang kumalat. Sino sila? Napakagandang pamilya. Kaibigan ba sila ni Liza o ni Paul? Nakita ni Catherine si Paul. Nakatayo ito malapit sa bar, tumatawa. Kasama ang ilang mga bisita, isang baso ng champagne ang hawak. Ang kanyang tagumpay ay tila isang balabal na suot niya ng may buong pagmamalaki. Ang kanyang nangiti ay malawak at totoo, hanggang sa ang kanyang mga mata ay napadako sa kanila. Ang nangiti ay nagyelo sa kanyang mukha. Ang kulay ay tila umalis sa kanyang pisngi. Dahan-dahan siyang nagpaalam sa kanyang mga kausap at nagsimulang maglakad patungo sa kanila. Ang kanyang mga mata ay parang hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, palipat-lipat ng tingin mula kay Catherine, kay Daniel at sa tatlong batang babae. Catherine, sabi niya nang makalapit, ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya, hindi sigurado. Paul. Sagot ni Catherine, ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Ngumiti siya, isang ngiting hindi nagpapakita ng sakit kundi ng kapangyarihan. Happy wedding! Salamat sa paanyaya. Hindi ko inaasahan. Nautal niyang sabi habang sinusuri si Catherine mula ulo hanggang paa. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi ang babaeng kanyang iniwan. Ang babaeng ito ay kumikinang. Iba ka na. Maraming nagbago, Paul, sabi ni Catherine. Ang mga mata ni Paul ay napunta kay Daniel. At ikaw siguro si Daniel, sabi ni Daniel, iniabot ang kanyang kamay. Asawa niya. Ang salitang asawa ay tila isang suntok kay Paul. Automatiko niyang tinanggap ang pakikipagkamay, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako kay Catherine. Pagkatapos bumaba ang kanyang tingin sa tatlong bata na ngayon ay nagtatago sa likod ng mga binti ng kanilang mga magulang, nahihiya sa estranghero. At sila, ang pagpapatuloy ni Catherine, inilagay ang kanyang kamay sa ulo ni Aya at Lia. Ang aming mga anak, si Aya, Lia at si Nia, ang aming triplets. Ang salitang triplets ay binigkas ni Catherine ng may diin. Napanood niya ang pagproseso nito sa isip ni Paul, ang pagkalkula, ang pagtataka, ang hindi maikakailang katotohanan na ang babaeng tinawag niyang baog ay nagkaroon ng 3 anak sa isang pagkakataon. Triplets, ulit ni Paul na parang isang bulong. Sa sandaling iyon, lumapit si Liza, ang bride. Siya ay maganda sa kanyang puting trahe de boda, isang reyna sa kanyang sariling kaharian. Nakita niya ang tensyon, ngunit ngumiti pa rin ng malapad. Mahal, sino itong mga bisita natin? Tanong niya. Ang kanyang tingin ay napunta sa 3 cute na bata. Napakagagandang mga bata, kamukhang-kamukha ng mommy nila. Liza, siya si Catherine. Sabi ni Paul, ang boses ay pilit. Ang dati kong asawa.
Ang ngiti sa mukha ni Liza ay bahagyang kumupas. Tinitigan niya si Catherine at sa kanyang mga mata, nakita ni Catherine ang isang kislap ng tagumpay. "Oh, ikaw pala," sabi niya, ang tono ay matamis, ngunit may tinik. "I'm so glad you could make it. Welcome to our special day." Ang mga sumunod na oras ay isang mahabang pagsubok ng pagtitimpi. Inilagay sila sa isang mesa sa pinakalikod ng ballroom, isang malinaw na mensahe. Ngunit hindi ito ininda ni na Catherine. Masaya silang nakipag-usap sa kanilang mga table mates habang ang tatlong bata ay abala sa pagkukulay sa mga activity book na kanilang dinala. Hanggang sa nagsimula na ang mga talumpati. Ang best man ay nagbigay ng isang nakakatawang speech. Ang maid of honor ay nagbahagi ng mga madamdaming alaala. Pagkatapos tumayo si Paul, nagsimula siya sa mga pasasalamat, pagkatapos ay bumaling kay Liza nang may pagsamba sa kanyang mga mata. "Akala ko dati, alam ko na kung ano ang pag-ibig," sabi niya sa mikropono. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. "Akala ko ang pag-ibig ay pagtitiis. Ang makahanap ng isang taong mananatili sa tabi mo, gaano mo man siya itrato ng hindi maganda." Ang kanyang mga mata ay sumulyap sa direksyon ni Catherine. Ngunit itinuro sa akin ni Liza ang tunay na pag-ibig. Pagpapatuloy niya. Ang tunay na pag-ibig ay partnership. Ang makahanap ng isang taong hindi lang susuporta sa pangarap mo, kundi tutulong sa'yo na abutin ito. Ang bawat salita ay isang patutsada, isang pagbura sa 6 na taon ng kanilang pagsasama, isang pagbaluktot sa katotohanan na ang puhunan ng tagumpay niya ay galing sa babaeng kanyang nilalait ngayon. Pagkatapos ni Paul, si Liza naman ang tumayo. Ang kanyang talumpati ay nagsimula ng matamis, ngunit unti-unting naging isang pampublikong pag-atake. Si Paul at ako, marami kaming pinagdaanan. Sabi niya, ang kanyang tingin ay naghahanap sa likuran ng ballroom. May mga hadlang, may mga pagkakamali sa nakaraan. Huminto siya, tila nag-iisip ng tamang salita. Ang dating asawa ni Paul. Naging magkasama sila ng 6 na taon at sa loob ng lahat ng panahong yun, hindi niya naibigay ang isang bagay na pinakamahalaga. Ang silid ay tumahimik. Ang tensyon ay halos mahahawakan na. Ang isang anak, pagpapatuloy ni Liza ang kanyang boses, ay may diin. 6 na taon, pero walang maipakita. Walang legacy, walang kinabukasan. Hinawakan ni Daniel ang kamay ni Catherine sa ilalim ng mesa, isang tahimik na paalala na kasama niya ito. "Ngunit ako?" Sabi ni Liza, itinaas ang kanyang baso, ang kanyang ngiti ay matalim na parang isang patalim. "Ibinigay ko kay Paul ang pamilyang matagal na niyang pinapangarap. Pinatunayan ko na sa tamang babae, sa isang babaeng fertile. Lahat ay posible." Ang salitang fertile ay binitiwan niya na parang isang bomba. Isang direktang sampal sa mukha ni Catherine sa harap ng daan-daang tao. Kaya ngayong gabi, pagtatapos ni Liza, ipinagdiriwang natin hindi lang ang aming pag-iibigan, kundi ang tagumpay laban sa lahat ng hadlang. Sa tunay na pag-ibig na nagbubunga. Nagpalakpakan ang mga tao bagamat ang ilan ay hindi komportable. Naramdaman nila ang lason sa ilalim ng matatamis na salita. Naramdaman ni Catherine ang mga matang nakatingin sa kanya. Ang plano ni Paul ay gumagana. Siya ang sentro ng kahihiyan. Ngunit sa halip na mapaluha isang kakaibang kalinawan, ang bumalot sa kanya. Hindi na ito tungkol sa pagpapakita na masaya siya. Ito ay tungkol sa paglalabas ng katotohanan. Pagkatapos ng ilang pangtalumpati, tinanong ng MC, mayroon pa po bang gustong magbahagi ng ilang salita para sa ating bagong kasal? Nakita ni Catherine na nag-relax si Paul sa kanyang upuan, iniisip na tapos na ang palabas, na nanalo na siya. Iyon ang sandali. Dahan-dahang tumayo si Catherine, ang kanyang emerald green na gown ay tila nagliliyab sa gitna ng dilim. Ang lahat ng ingay ay huminto. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. "Ako," sabi niya, ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit malinaw at matatag,
na tumagos sa bawat sulok ng ballroom. May gusto akong sabihin. Ang bawat yapak ni Catherine patungo sa entablado ay tila isang malakas na dagundong sa pusod ng nakabibinging katahimikan. Ang mga mata ng daan-daang bisita ay nakatutok sa kanya, ang kanilang mga muka ay pinaghalong pag-usisa, pagka-shock at pananabik sa isang eksenang hindi nila malilimutan. Si Daniel ay nakatayo na rin. Ang isa sa mga bata ay karga niya, ang dalawa pa'y nakakapit sa kanyang binti, isang matatag na larawan ng pamilyang handang sumuporta. Nang marating niya ang mikropono, huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa mga mukha sa kanyang harapan at pagkatapos ay sa mag-asawang nasa presidential table. Si Paul ay maputlang maputla, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa at nagbabanta. Si Liza naman ay nakataas, ang kilay handa sa isang komprontasyon, tiwalang siya ang mananaw. Una sa lahat, nagsimula si Catherine, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng dignidad. Gusto kong magpasalamat kina Paul at Liza sa pag-imbita sa akin. Isang karangalan ang masaksihan ang inyong pag-iibigan. Sinimulan niya ng may grasya, walang bakas ng galit na lalong nagpakaba sa kanyang mga kalaban. Nakikinig ako sa mga magagandang talumpati kanina. Pagpapatuloy niya ang kanyang tingin ay bumaling kay Paul. At naantig ako sa sinabi mo, Paul, tungkol sa partnership. Naalala ko tuloy ang 6 na taon ng ating pagsasama. 6 na taon kung saan naniwala ako na ang pag-ibig ay pagsasakripisyo. 6 na taon kung saan ibinigay ko ang lahat, kabilang na ang 1,000,000 at 800,000 piso na pinag-ipunan ko habang nagtatrabaho, ang perang siyang naging binhi para sa negosyong nagbabayad para sa magarbong kasalang ito. Isang agunyas ng bulungan ang kumalat sa buong ballroom. Mula sa kanyang maliit na clutch bag, inilabas ni Catherine ang kanyang telepono. May gusto lang akong iparinig sa inyo, sabi niya, at pinindot ang play. Ang boses ni Paul mula sa nakaraan, bata puno ng huwad na pangako, ang pumuno sa silid. Salamat, mahal. Salamat sa tiwala. Pangako hindi mo ito pagsisisihan. Ito na ang simula ng lahat. Ang investment na ito ay para sa ating dalawa, sa ating kinabukasan. Pinatay niya ang recording. Ang ating kinabukasan, ulit niya tinitigan si Paul. Iyon ang resibo ng ating partnership. Ang mukha ni Paul ay nagbabaga na sa galit at kahihiyan. Tumayo siya. Catherine, sumusobra ka na. Hindi pa ako tapos, mariing sabi ni Catherine. Dahil tama si Liza sa isang bagay. Tumingin siya sa bride na ngayon ay hindi na makangiti. Tama siya na ang pinakamahalaga sa isang lalaki ay ang anak. Muli siyang dumukot sa kanyang bag at inilabas ang isang folder. Sa loob ng 6 na taon, sinisi ako ni Paul. Pinaramdam niya sa akin na ako ay kulang, na ako ay baog. Ngunit narito, itinaas niya ang mga papel. Ang mga resulta mula sa pinakamagagaling na doktor sa bansa. Mga resultang nagsasabing ako ay 100% malusog at may kakayahang magkaanak. Kasama sa mga papel na ito, ang isang katotohanang matagal nang itinatago ni Paul. Ang katotohanang tumanggi siyang magpa-test noon. Pero hindi ako tumigil. Inilabas niya ang isa pang dokumento. Ito ang resulta ng isang DNA test na palihim kong ipinagawa gamit ang buhok mula sa suklay ng panganay na anak ni Liza, si Jack. Huminto siya, hinayaang lumubog ang bigat ng kanyang mga salita. Ang resulta, 0% probability. Si Jack ay hindi anak ni Paul. Isang kolektibong gasp ang narinig. Si Liza ay napahawak sa mesa, ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Pero hindi diyan nagtatapos ang lahat. Sabi ni Catherine, ang kanyang boses ay parang isang hukom na naglalabas ng sentensya. Dahil gusto kong malaman ang punot dulo, nag-imbestiga ako ng mas malalim. Inilabas niya ang huli at pinakamapanirang papel. Ito naman ang genetic test result ni Paul na kinuha mula sa isang basong ginamit niya sa isang coffee shop. At ayon dito, si Paul ay may isang rare genetic condition. Siya ay ipinanganak na congenitally sterile. Ibig sabihin mula noon hanggang ngayon
at magpakailanman hindi siya maaaring magkaanak. Ang katahimikan sa silid ay nakabibingi na tila maririnig mo ang pagbagsak ng isang karayom. Na nangangahulugan din, sabi ni Catherine, ang kanyang mga mata ay puno ng awa habang nakatingin kay Liza na ang iyong pangalawang anak ay hindi rin kanya. Iyon na ang huling dagok. Ang baso ng champagne sa kamay ni Liza ay bumagsak sa sahig at nabasag kasabay ng kanyang dignidad. Napahagulhol siya, hindi na dahil sa galit kundi dahil sa purong pagkawasak. Si Paul naman ay napaupo na parang isang manikang pinutulan ng tali. Ang kanyang buong mundo ay gumuho sa harap ng lahat. Naglakad si Catherine pababa ng entablado. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanilang mesa, hindi para saktan pa sila, kundi para tapusin ang lahat. Hindi ko ito sinasabi para manakit Liza, sabi niya ng may kahinahunan. Sinasabi ko ito dahil karapatan mong malaman ang katotohanan. Karapatan mong malaman na ang lalaking pinakasalan mo ay binuo ang kanyang buong pagkatao sa isang pundasyon ng kasinungalingan. Pagkatapos tumingin siya sa buong audience. Inimbita ako ni Paul dito para ipahiya ako. Akala niya darating ang isang talunang babae. Ang hindi niya alam, ang pag-alis niya sa buhay ko, ang siyang nagpalaya sa akin na hanapin ang tunay kong halaga. Itinuro niya si Daniel at ang kanilang 3 anak. Pinalaya niya ako para makilala ang isang tunay na lalaki, isang tunay na partner, isang lalaking nagbigay sa akin hindi lang ng respeto, kundi ng 3 magagandang anak sa unang subok pa lang. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, isang tunay at matagumpay na ngiti. Kinuha niya ang buong folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya, ang mga medical records, ang mga DNA tests, ang resibo ng kasinungalingan ni Paul. At sa isang malakas at tiyak na galaw, inihagis niya ito sa gitna ng kanilang mesa. Ang mga papel ay kumalat na parang mga barahang bumagsak. Ang tunog ng pagbagsak ng folder sa mesa ay ang huling tunog ng paghuhukom. Ang resibo ay naibigay na. Tumalikod si Catherine, nilapitan ang kanyang pamilya. Niyakap niya si Daniel, hinalikan ang kanyang 3 anak. Tara na mahal, bulong niya. Uwi na tayo. Habang naglalakad sila palabas ng ballroom, ang katahimikan ay nabasag. Ang mga bulungan ay naging hiyawan. May mga nag-aaway, may mga umiiyak. Ngunit si Catherine ay hindi na lumingon pa. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang ulo ay mataas na nakatingala. Sa kanyang paglabas, iniwan niya hindi lang ang isang magulong kasalan, kundi ang huling piraso ng kanyang masakit na nakaraan. Sa paghakbang niya palabas sa pintuan ng hotel, patungo sa malamig na hangin ng gabi, naramdaman niya ang isang bagay na mas matamis pa sa anumang paghihiganti. Kapayapaan. Sa wakas, siya ay tunay ng malaya.